Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Soup. Right back at it again with another content. At isa na naman makabuluhan ng ating viral video ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa nagbabiral na sa social media na sa isang lugar sa fast food sa Pampanga ay nagwala itong licensed doctor na si Ana Cristina D. Decentesio sa isang fast food chain. Hindi natin alam kung ano ang malinaw na pangyayari doon kung bakit nagwala siya sa Jollibee, mga ka-plastic. So base sa mga post ng ibang mga vlog o ng Facebook page ay ganito po ang nakasaad. So hindi po ito yung context. So ito, tingnan natin yung context dito. Sabi dito ay pinost naman daw na mabait naman pala daw itong si Doktora. Baka moody lang pag nasa Jollibee. Sa mga di pa alam yung story, she was asking for the refund. Pero hindi ma-process agad-agad dahil cashless transaction. Maayos na ang explain ng manager on duty na it will take 3 to 5 business days bago bumalik sa e-wallet niya, pero nagpumilit si Doktora na ibinalik ang pera. Kaya nang nanghihingi na lang ito ng cash, hindi naman pwede na basta magbigay si Mod ng cash for refund dahil cashless payment ang nangyari. Kahit anong maayos na paliwanag ay tila yata kulang sa pang-intindi si Doktora at tuluyan silang nagwala ng asawa niya. Couple goals pala ang mga yarn, pero need ninyo ng therapy. Lala ng anger issues ninyo. Mapapa-from this to this ka talaga real quick. Big shoutout kay Doktora Ana Decentesio and her husband Hilary Iban Ricardo for the damage they have caused at Jollibee Shell Nenlex northbound Mexico, Pampanga. So yun ang actual na nangyari. Ang kwento pala dito mga ka-plastic ay nagre-request po itong si Doktora ng refund sa mismong Jollibee. Pero kasi meron tayong mga ruling. Kapag cashless ang iyong binayad, ay cashless din po ito ibibigay sa iyo. Kahit sa mga ibang stores, ganun ang ruling. Hindi po pwedeng gagawin mo is magbabayad ka ng e-wallet tapos tutumbasan niya ng cash once na nagpa-refund ka. So, hindi po validated yon mga ka-plastic. As a sales personnel, alam ko ang mga kalakaran. Kumbaga, hindi po pwedeng i-refund ang isang e-wallet na pinayment dahil magkakaroon po ng charges ang cashier once na magalaw niya yung physical money o yung tinatawag na pera na nakakaha o nakasave na sa kanyang cashier o cashier box, safety box. Hindi naman nata po pwede yon kasi pag nag-count sila sa audit ay magkukulang sila kung magkano man ang halaga nito. So hindi acceptable yon mga ka-plastic. Tandaan ninyo kayong mga customer sa mga nanonood sa aking YouTube channel na hindi nyo kailangang pairalin yung pagiging power trippings ninyo where it comes na meron kayong posisyon na doktor ay huhusgahan mo na po ang ibang propesyon ng mga tao at magwawala po kayo doon sa Jollibee at pagmumukain ninyong masamang tao ang mga empleyado ng Jollibee, and that's the reason why na nagkokos ng commotion sa loob ng store dahil lang sa hindi mo nauunawaan o hindi mo nagegets yung mga
ginagawa na o yung transaction ng mga cashier o yung mga employee dyan. Hindi nangangahulugan may karapatan ka na rin na magsira ng mga ari-arian ni Jollibee. So, siya ngayon yung nagba-viral sa social media. At sa ngayon parang na-deactivate na yata ang kanyang Facebook account. Siguro dahil sa kahihiyan na ginawa niya. Kaya yun, umabot sa point na umiiwas na siya sa mga ganitong bagay. So panoorin po natin yung actual CCTV footage na kumakalat ngayon sa social media. Actually, meron dito kompleto Saan ba yun? Ito ba yun? I think it's Ito nga yun. Pero hindi Dito na lang tayo sa clear. Ayan. Wala rin. So dito na lang. So, panoorin natin. Gormentado yung asawa niya si Ivan. Ganyan kasi usually yung mga mayayaman mga ugali ng mga empowered na tao. Kung magreklamo, kala mo hawak nila yung buhay ng empleyado. Sayang nga lang at walang sound yung CCTV. Pinagpapasag yung gamit 45 lang. Pinagsisira para mga isip bata sinira pati POS. Actually pwedeng makasuhan tong si Doktora dahil nagsira siya ng mga ari-arian ni Jollibee. Ang babalik mo asawa yun? Oo. Nagwala Mahirap bang unawain yung explanation ng service crew, mga ka-plastic? Nakasakay na siya sa Toyota Innova ba yan? I think it's Toyota Innova. Kulay puti. Hindi nila alam kung gaano kalaking problema ang ginawa nila dito, mga ka-plastic. So, basahin natin yung comment. Kagagaling ko lang dyan kahapon, sir. Sabi niya, kagagaling. Babaeng doktor naman yon, tsaka hindi naman ako nagwala. Minsan sa totoo lang kahit sino nakakagalit yung size ng manok sobrang liit. Lalo na kung gutom ka. Ginawa pang nakakatawa tong komento na to. Sabi nga ng doktora, akala ko pag nakatapos daw kuno ng degree holder tawag daw ay professional. Tandaan ninyo mga ka-plastic Tandaan ninyo na kapag kayo ay meron ng tinapos sa pag-aaral, degree holder na kayo, hindi ko mo degree holder na kayo mga intelihente at matitino na kayong tao. Marami dyan na graduate pero walang modo, mga ka-plastic. Sabi ni Daniel Yu, tas naka-advertise yung our biggest chicken ever. Bakit? Totoo ba na dahilan nito kaya nirefund yung pera dahil maliit na raw yung fried chicken? So kung totoo man yun mga ka-plastic, kakulangan na po ng management ng Jollibee yan. Kasi parang sisiw na yata yung piniprito nila, hindi na po manok. Ayusin naman kasi Jollibee kahit sino naman talaga. Magandami na rin nadidismaya na itong si Jollibee ay mayroon ng
meron ng poor performance. O yung mga experience ng mga consumer dyan sa Jollibee ay nadidismaya dahil sa mga pagkain ibinibigay nila. Diba? Dalawa lang ang maaaring mawala sa kanya. Lisensya o customer niya. Totoo yun, mga kaplastik. Kapag ikaw naka-encounter ng doktor na ganito kakupal, talagang matatakot ka magpa-check up sa kanya. Baka mamaya may masabi ka na hindi maganda sa pandinig niya, ay mumurahin ka na lang. At baka kung ano pa ang sabihin sa'yo ng masasakit na salita. Sabi ni Joseph Almazan, baka doktora ang mental hospital yan. Akala ko mayayaman mga doktor. Bakit hindi makapaghintay ng proper schedule ng refund? Baka matagal nang hindi nagpa-practice ng profession yan. At mukhang hindi professional. Ibalik ito sa grade 1 para mag-aaral ng GMRC. Diba? I think marami rin nagsasabi mga netizens ukol dito na ang Jollibee kasi ay meron ng hindi na maganda ang performance. Like, nagbibigay na sila ng mga fried chicken na kasing liit na lang daw ng pugo. Kaya siguro ang dahilan kung bakit pinaparipad na yung pera dahil hindi nagustuhan yung serbisyo. At ang masakit pa dito ay nakasira pa siya ng mga equipment ng Jollibee. At naglabas na po ng statement, mga kaplastik. Ito yung official statement mula sa isang nasabing kumpanya na pinapasukan ni Doktora. Ano ba pangalan nun? Doktora... pangalan. Makakalimutin na kasi yun. Doktora Ana. Plastic. Doktora Ana. Plastic. Sorry. Official statement: I would like to sincere apologize for the viral video has been circulating online involving me as the Jollibee branch. I want to clarify that the incident was part of the video content only. Wah. Biro-biro just for fun. Meron bang biro-biro na yun, mga kaplastik? Additionally, the Jollibee staff involved are aware and are on the content. They are not victims in any way. In fact, they were compensated for their participation. I respect the hard work in all service crew and the management of Jollibee. My intention is never to disrespect anyone. To everyone who was concerned, thank you. I hope this clear any misunderstanding. I continue be more mindful with the content I create. Talaga? Nasaan na yung vlog mo? Sino yung nagbibideo dyan? Kung content lang yan, wala po ako nakitang may nagpi-filming habang kayo ay nag-aargumento. Diba? Wala. Imposible naman yung CCTV footage yung cameraman ninyo. Napaka-imposible yan, mga kaplastik. Huwag niyong pasinungalingan ng mga kwento, mga kaplastik. Diba? Just for fun daw. May just for fun ba na nakasira ka ng POS? Nakasira ka ng mga gamit ng Jollibee? Kung just for fun yan, dapat bayaran mo yan, mga kaplastik. Hindi biro yan dahil ang mga service crew magsasakripisyo niyan. So may opinion dito si Hadi Siha, isang Muslim vlogger ukol kay Doktora Ana Decentesio. So alamin natin ang kanyang opinion. Oh my gosh, nagwala si Doktora. Grabe. Oh, viral ngayon to ha.
Isang insidente sa loob ng isang Jollibee branch kung saan ang isang babae na sinasabing doktor umano daw to ay nagwala kasama yung asawa niya. Matapos ma-delay yung kanilang order at magkaroon ng issue sa refund. So ayon sa makalat na videos at testimonies online ay gusto raw ng customer na ito na i-refund yung pera nila. Kasi nga hindi naman daw dumating on time yung mga orders nila. Pero ipiniliwanag ng staff na hindi ito instant at kailangan pa nilang magantay at dumaan sa proseso ng 3 to 5 days. At dito nga raw nagsimula yung tensyon. Grabe, diba? Inilabas ng doktora yung 100% ng galit niya. No? At sa viral clips nga ay makikita galit na galit siya, no? Habang nagkipagtalo sa mga crew. O may mga netizen pa nagsasabing may nasirang monitor, mga equipments dun sa loob ng branch. Habang uminit yung konfrontasyon, di ba? Pinagbabato niya yung mga staff doon eh. Di ba? Pati yung monitor. Oh. Now, to be fair, valid naman mapustrate kung madelay ang order mo, lalo na kung gutom ka, pagod ka, or nagmamadali ka. Kaya nga tayo pupunta sa fast food, di ba? Para mabilisan, para makakain agad. And really, wala namang customers na gustong mabala. Pero kasi no, ang tanong, kasalanan ba talaga ng crew yan? Kasi most of the time, no, yung mga frontliners are simply following the company policy, di ba? Hindi sila yung gumagawa ng refund rules at hindi rin sila. Alam ko sa pagkakaalam ko mga kaplastik, kung ikaw ay doktora sa iyong clinic, alam nyo ang ruling pagdating sa refund, di ba? Tama yun. May punto rin tong si Hadi, mga kaplastik. Kasi kung alam mo ang refund process, lalo na kung e-wallet ang pinambayad mo, bakit kailangan mo magwala? Dahil alam mo naman kung gaano katagal it will take. Diba? How long it will take if you have pay in e-wallet, diba? Talagang tatagal yan. 3 to 5 days working yan. 3 to 5 business working days po yan, mga kaplastik. Hindi po yan na parang kagaya lang sa Divisoria na kapag ayaw mo, hindi ka magbabayad. Siguro naman alam ng doktora yan dahil meron siyang clinic na pinapasukan. Alam nila ang ruling ng refund, alam nila ang ruling ng cancellation ng order. Diba? Sana naiintindihan niya yun. So kung nai-starving siya dahil gawa ng matagal ang proseso o hindi niya nagustuhan yung performance ng kumpanya ng Jollibee, sana naghanap na lang sila ng ibang branch na mapagbibilhan na mabilis at maayos, di ba? Pero wala eh. Fast food is always fast food. May pagkakataon din kasi ang fast food ay nauubusan din ng supply yan. Kung may mga in-order ka na wala na pong stock, eh talagang hindi nila pwedeng ipilit na ilabas yung in-order mo kung wala naman na talaga. Nangyayari yan mga kaplastik. Dapat bago kayo umorder, make sure nyo muna sa service crew, i-double check nyo kung talagang mayroon po silang ganitong stock na ino-order mong pagkain na talagang bago ka para hindi na maabala at hindi ka na magbayad agad. Kasi ganito ang mga ugali ng mga mayayaman eh. Gusto nila in an instant, kailangan may bigay na lahat yung kanilang pangangailangan. So hindi naman ata pwede yun. Eh sila rin napapagod din, mga service crew napapagod din yan. Service crew na-stress din yan sa trabaho. 8 to 10 hours po silang nagtatrabaho sa loob na yan. Kumpara naman sa doktor na halos petics lang ang ginagawa niya sa clinic at walang gaanong pasyente ang mga yan, lalo na kung private. Diba? Tingnan mo naman yung tsura ng nurse mga kaplastik. Oh. Tingnan natin ulit yung larawan. O, tingnan natin to. O. Kumpara mo naman sa mga service crew. Halos hindi ka naman stress, di ba?
Dahil sa buong maghapon mong nagtatrabaho sa clinic, kakaunti lang naman ang pasyente nyo yan for sure. Pagdating ng mga alauna ng hapon hanggang alas 4, hindi na kayo gaanong gumagalaw niyan dahil ang ginagawa nyo na lang is preparation for the other clinic naman. Nagro-robing kayo sa ibang clinic. Ganun lang naman ang buhay ng mga doktor, mga kaplastik, kumpara naman sa service crew na buong araw silang naglilinis, naghuhugas, naglilinis, nagluluto, nagpupunas ng lamesa. Sana naman mainuwaan nyo naman yon na maging sila rin ay napapagod at sumusunod lang din sila sa mga policy ng kanilang store na kung paano nila ipaprocess yung nirefund din yung pera. Huwag naman po tayong bastos na porket hindi natin makuha yung gusto natin na order, magwawala na kayo. At gusto nyo pa pag nirefund, agad-agaran. Maraming ganyan sa mga trabaho ko na binayad nila ay credit card tapos ipare-refund nila into cash. Hindi naman po pwede yun, mga kaplastik. Meron tayong sinusunod na rules pagdating sa refund. At higit sa lahat, non-refundable talaga kung tutusin. Kasi nakabili ka na at nagamit mo na rin at the same time yung item. Nagamit, nakain, di ba? Hindi mo na pwedeng i-refund yun kasi parang take it or leave it ang nangyayari doon. Tapos maglalakas ng loob ka na manerror ka ng mga service crew. Tapos ngayon ba lalabas yung statement sa inyong clinic na just for fun lang yung content? Gumawa lang kayo ng content? Oh, kailan pa naging vlogger na walang camera? Diba? Sin pinaglololo ko na itong tarantadong to. Na itong Ana, Dr. Ana daw. Kaya tuloy ang mga tao ngayon nagdadalawang isip na magpa-check up sa'yo. Kasi nga, may pinakita ka ng bagay na ikakatakot nila. Na baka balang araw pag nagpa-check up sila sa'yo, magulat-gulat na lang sila, saksakan mo na lang ng ringgilya sa sa dibdib o kaya sa ulo. Diba? Wag naman ganon. Lahat naman tayo may kanya-kanyang profesyon sa buhay at wag mong idadahilan na for the content dahil wala namang nakita sa walang nakita sa CCTV na may nagfi-filming sa inyo while argumenting to the managers of Jollibee, mga kaplastik. Kitang-kita naman na walang nagka-camera sa inyo. Tanging CCTV lang po yung camera nyo dyan. Imposible namang narentahan mo yung CCTV ng Jollibee para sabihin mong content. Huwag kayong ganun. At dahil dyan, pwedeng makasuhan tong si ate. Si Dr. Ana. Desentensyado ng malicious mischief, mga kaplastik, tsaka ng damage property, mga kaplastik. At baka ma-oral defamation pa siya kung halimbawang nagmumumura silang dalawa dito. Diba? Kitang-kita sa video talagang winalang yan nila yung mga service crew at manager na ipinapaliwanag naman sa kanila ng maayos, diba? So, yun lang ang aking opinion para sa mga tarantadong nilalang na ito. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.